Hi guys, magandang gabi po yan. Parang pangatlong vlog natin to ngayon, pero hindi ko siya sabay-sabay kasing pinupost. Ang pag-usapan natin ngayon is about sa nasa comment section. So may hawak ako dito na cellphone para sa lahat ng mga tanong sa comment section natin. So swerte nyo kapag nabasa ko yung question nyo. So, bibigyan ko lang kayo ng konting time kasi po hindi ako nakapag-vlog ngayon. Plano ko sana, kaya lang hindi ako nagising ng maaga. So, yan. Dahil alaw na dyan sa Pilipinas, so gawa na lang tayo ng random question sa ating comment section. Yan, simulan na natin, no? Agad. So, sa unang question, siguro baguhan to, galing kay Ma'am Joanne. Ano daw mga pwedeng dalhin or bawal dalhin dito sa Czech Republic? Pwede pong dalhin lahat. Pero kung magdadala kayo ng mga matutulis na bagay, ilagay nyo sa maleta, no? Wag po sa hand carry. Tapos, kung hindi daw ba kinoconfiscate sa airport yung mga gamot. So, hindi po. Pero kung hindi kayo sure, magdala na rin kayo ng resibo. Kasi, di ba, pag namili naman kayo sa Mercury, may mga resibo. Pero hindi po. Kasi, parang 3 bansa na yung napuntahan ko. Hindi naman siya kinoconfiscate yung mga gamot. Tsaka yung pagkain, kung gusto nyo magdala ng Jollibee, so, pigilan nyo muna yung sarili nyo, guys. Kasi meron po siyang karne. So, kahit saang bansa naman, hindi na po nila ina-allowed ang pagdadala ng karne. Mga chicharon. So, wag po kayo magdadala ng mga ganyan na kahit luto siya, hindi po talaga siya ina-allowed. So, kung gusto nyo magdala ng mga tuyo, pwede kayo magdala. Pero, balutin nyo po ng maayos kasi maaamoy yan sa inyong bagahe. And then, yung mga pagkain, pwede mga canned goods. Kapag dito ka sa Czech Republic, dala ka ng adapter. Yan, mahalaga yung adapter. Bilog po yung adapter namin dito. So, guys, ito yung adapter ko. Ito po ay binili ko sa Ace Hardware. Yan, pin-remote kong Ace Hardware. Binili ko siya, pero ang bili ko sa kanya nasa 200 plus kasi nabili ko yung universal, yung pangkalahatan na, yung madamihan. Pero ito lang naman talaga yung kailangan. Kung may mabibili kayo na ganito lang sa Ace Hardware, ganito po yung bilhin nyo. Kasi ito yung dito sa Czech Republic. So, yun lang ang iwasan nyo, yung pagdadala ng karne or ng pagkain, mga Jollibee, ganyan. May McDo naman dito, guys. Magtiyaga na lang kayo sa McDo. Okay, sa question ni Ma'am Marby, ito ay sa Kuwait, sa Qatar siya. Sabi niya, kapag daw ba nabigay na yung visa, ibig sabihin daw ba ilang days na lang ay flight mo na? No, hindi po. Kasi dati nung ako, May, meron na po akong visa. Approved na yung visa ko. Pero, once kasi na nagka-visa ka, within 6 months dapat mapaalis ka na ni employer. Dapat mapaalis ka na ng agency mo dyan sa Pilipinas. Bakit? Kasi po, ang visa po natin is expired within 6 months. So, sayang naman lahat ng effort nila kung ipapa-expired lang nila yung inyong visa. So, hindi po ibig sabihin na may visa na kayo, flight na po kayo, linggo na lang ang bibilangin nyo. Minsan, it take months. Sabi ko nga sa inyo, 3 months pa ako naghintay after kong magka-visa. May, June, July, August. August po kasi ako umalis. So, imagine nyo sa part ko, 3 months ako naghintay. So, up to 6 months po kayo na maghintay. Basta huwag kayo mag-alala, basta may visa na kayo. Ibig sabihin nun, ang sunod na nun, flight. At saka within 6 months, dapat maayos nila yung flight nyo. Sa tanong kung kailangan daw ba ng IELTS, tanong to ni Mark Anthony, kailangan daw ba ng IELTS dito sa Czech Republic? No, wala pong aral ang Czech Republic. Kahit po dyan sa Pilipinas, hindi po nila hinihingan ng aral ang Czech Republic. Kasi ang Czech Republic po ay hindi English country. So, iba po ang salita dito. Kaya pagdating dito, so, yun. Tsaga-tsaga na lang kayo. Pakinggan nyo na lang sila. Kasi, pwede naman tayo sa mga sign language. Pero wala pong IELTS sa tanong po ni Sir Mark Anthony. Okay, galing kay Marjeline Aboy. Ma'am, ask ko lang po, pati pala pagdating dyan, may agency pa rin na hawak sa atin. Ganito po yun. Na-explain ko na to sa iba kong vlog. Na pagdating po dito, hawak kayo ng agency, pero parang hindi kayo agency. Medyo magulo to nung in-explain ko eh. Kasi po ganito yan. Pagdating nyo po dito, wala kayong babayaran na broker's fee, wala kayong babayaran na agency fee. Kaya lang meron kayong middleman kasi. Kung baga sa middleman, employer, then si
si agency nyo, then kayo. Kasi, syempre, etong si employer kasi, nagbibase sila sa agency nyo kasi nga, hindi naman sila knowledgeable sa pag-hire ng mga tao. Hindi sila knowledgeable kung ano yung kailangan ng mga Pilipino, hindi sila knowledgeable sa iba't ibang parte pagdating sa hiring process sa ibang bansa. Kaya po may middleman kayo. Pero ang kagandahan kasi dito, kahit po kayo ay under ng agency, ang mga benepisyo po ng mga direct dito sa Czech Republic is kagaya ng benepisyo nyo. Ano yung mga benepisyo na yon? For example, yung meron kayong 25 days na leave. So, kapag direct hire kayo, meron kayo nun. Pero pag agency kayo, wala kayo nun. Pero dahil po tayo ay parang direct hire na rin, meron din po tayo ng ganon. May libreng pagkain or for example, ang 50% ng pagkain mo is sagot ni employer, meron din po tayo nun, pero yung mga agency nila dito is wala. Yun po yung sinasabi ko na under kayo ng agency, pero parang hindi naman kayo under ng agency. Parang middleman lang natin ng agency. Pagdating sa hiring process, pag may kailangan tayo sa accommodation, may problema si employer sa atin, yan, dyan lang po lumalabas si ating agency dito. Pero yung makikialam sila yung magpapasahod sa atin, sila yung nakapangalan sa sahod natin. No, hindi po. Tayo po ay direct sa employer natin. Ibig sabihin, ang payslip natin nakapangalan sa mismong employer po natin at hindi po siya dadaan ng ating agency. Pero kung sakaling magreklamo tayo sa polo, ang agency po at saka ang employer is magsasanib puwersa yan. So, sila pong dalawa pareho ang kailangan sumagot kasi nga po, nasa middle natin ang ating agency. Agency na hindi naman talaga tayo nagbabayad, guys. Huwag na kayo mag-alala doon kasi hindi tayo magbabayad sa kanila. Ang company po ang nagbabayad sa kanila. Wala po tayong kinakaltas sa sahod natin. Kagaya sa Taiwan na may broker's fee, dito po ay walang ganun. Wala po tayong babayaran sa kanila. Kaya parang agency ka, pero hindi ka agency talaga. Parang ganun. Okay, eto, first timer din siguro to, si Sir Wilson Losing, sabi niya, tatanong daw niya kung halimbawang may visa appearance, kung ibibigay din daw ba yung iyong passport. Yes po, kasi po, ang visa po natin is ikakapit po yan dun sa passport natin. Tapos kung aantay na lang daw. So, hindi po to one day na nagagawa. Kaya nga po inaabot ng ilang months ang pagpapavisa. Ibig sabihin na visa interview ka ngayon, ngayong araw din na to is matatatakang ka. Hindi po, dadalhin pa po yan dito sa Czech Republic. Ano pa po nila yung mga parang aalamin yung mga background mo. Kaya nga po may interview ang visa. So, hindi po yan one day process lang at pwede na po kayo kaagad makakuha kaagad. So, matagal po yan. Sa mga nasa ibang bansa po, kasi may nagtanong din sa akin nasa ibang bansa na kailangan pa nilang tumawid ng ibang bansa para lang makakuha ng ganyan. So, hindi ko po alam kung paano gagawin nyo. So, tanungin nyo po yung mga agent nyo o yung agency nyo regarding dyan. Kasi kung example, ikaw ay nasa Kuwait or something magkakatabi. Kasi merong ganun Meron ako nabasa dati sa comment na kailangan niya pang pumunta dun sa ibang bansa para lang visa appearance. Paano yun? May iwan dun yung passport niya. So, yun po, hindi ko talaga siya nasagot kasi nga, ang passport talaga is kailangan mo iwan. Kung manggagaling ka sa iba pang bansa, pupunta ka pa ng isa pang bansa, paano ka papapasokan sa airport kung wala kang passport, diba? So, yan. Isa din po yan sa factor kaya nahihirapan ng ating mga overseas na mag-cross country. Anyway, guys, lagyan natin ng part 2, no? Yung mga question nyo.